Kung akala mo'y narating mo na ang kabuuan ng Sagada, nagkakamali ka. May isang bagong atraksyon dito na unti-unting umuusbong. Lugar na kakaiba sa lahat ng napuntahan ko. Nakatago at napalilibutan ng matatayog na kabundukan habang tanaw-tanaw ang mga luntiang hagdang palayan at ilog sa ibaba. Isang lugar kung saan masarap huminga at hanapin ang sarili. Tahimik, presko at payapa. Saan sa Sagada at paano nga ba ito puntahan? Gaano kadali ang daan patungo rito? Kaya! Halika, angkas na at magmomotor tayo sa paraiso ng Cordillera. Mga tanawing makapigil hininga ang inyong makikita sa kabuuan ng biyahe. Hindi mo gugustuhin palampasin bawat minuto ng video dahil dito nyo lang ito masasaksihan. Gusto mo bang sumama? Tara, simulan na natin ang kwento. Ito ay pagpapatuloy ng ating video sa nakaraang camping natin sa Atok Benguet. Muli tayong dumaan sa highest point kaso bigo dahil napakaulap ng kapaligiran. Kaya pakita ko na lang itong lumang drone shot natin. Nadaanan din natin ang daan paakyat sa Mount Timbak kaso hindi yan ang destinasyon natin. Di pa tayo handang umakyat dyan at napakatarik ng kalsada. Kaya diretso na lang tayo sa susunod na magandang tanawin. Galing oh, may mga bahay dun oh. Tapos sa baba nila, mga terraces, pati doon sa taas nila mga terraces. So imaginein mo na lang yung mga farmers na nagtatanim dyan eh, sanay na sanay. Oh. Hinahagdan lang nila, sanay na sanay sila dyan. Oh. Dito na tayo. Welcome, Bugyas! Bugyas, ang susunod na bayan paglagpas ng Atok. Dito, parang nasa ibang mundo ka na. Parang mas maraming hagdang gulayan ang makikita dito habang tinatahak ang matarik nitong kalsada. Madalas, nababalot din ng hamog ang lugar na to. Kaya ingat lang, malalim din ang bangin kung magwawaswas ka dito. Tignan nyo guys, so may hinintuan tayong ano dito. Ganda mga view deck. Ganda. Tignan natin sa kabila. Ano lang to eh, para kino-construct na bahay siguro. Pero nakitres. Pasta lang muna tayo ngayon para ipakita ko sa inyo yung view dito. Hinintuan na natin. Parte pa rin to ng Bugyas. Tignan nyo oh. Ang ganda. Diba? Ang daming mga terraces na mga gulayan dito. Tapos may mga pine tree din sa baba. Ayun, ang dami. Ang ganda nito ano na to. Lugar na to. Pero baliparan muna natin ang drone. Ito na yung town proper ng Bugyas. Kasi, ayan o, kita naman mga ben-ben na, mga ano. Oh, parang ano na rin, okay na rin dito. Ito na rin eh, no? Hindi siya puro probinsya talaga. Kasi may mga... Ano yan, tulad yan, may mga Cebuana, bakery. Ito yung Bugyas Municipal Hall. Oh. Okay. Tapos, tinatansya ko mga isang oras sa 45 minutes pa yung biyahe natin. Chill ride lang naman yung ginagawa natin dahil maaga pa naman.
10:55, 11 pa lang. At sa wakas, wala na tayo sa Benguet. Ay hindi, nandito naman na tayo sa Benguet. Paglagpas dyan, Mountain Province na. Nag-picture lang tayo dito saglit. Syempre, sayang naman. Ay, ano na to eh. Kumbaga, minsan lang naman tayo pumunta dito. Hindi naman tayo lagi dito eh. Grabe yung ahonan na yon, magmula Benguet, pakyat dito sa Mountain Province. Napakahaba. Pero birayan na natin to. Nandito na tayo. Ayan oh. Tuloy tayo sa biyahe. Nadaanan din natin ang Mount Data. At isa sa kinamangha ko, itong taniman na ito sa tabing kalsada. Tignan nyo, merong bahay dun. Ayun oh, may bahay dun dito. Tapos ito taniman nila terraces. Isipin mo na lang, inaakyat nila yan hanggang dito sa kalsada para may angat lang yung mga pananim nila. Grabe. Ang taas, no? Titibay ng mga tuhod ng mga farmers dito talaga. Anyway, ito oh. Ganda itong kalsada na to. Ano tayo, view deck? Palipad tayo. Ito, dito. Wow! Ang ganda! Salibaran natin, guys. Dito na kalsada na to. Ito yung gusto ko, yung open na open lang yung scenery. Tapos ganito yung mga pader mo sa kaliwa, nakakatakot. Oo, mamaya may malaglag na bato dito. Dali tayo dito. Bato talaga siya eh, oh. Pero usually naman yung mga bato na yan eh, matitibay naman yan. Para sa ano to eh, sa half tunnel na ang atok. Pero kaya naman naman sa kanan mo, open na open, oh. Napakaganda. Masarap tignan. Uy, ang ganda ng falls, oh. Wow. Ang ganda. Ang ganda ng falls, guys. Ang ganda. Ang ganda, oh. Wow! Ang ganda po ah. Ang ganda ng falls niya oh. Wala, mababaw lang to. Parang ano lang. Siguro stream lang yun sa taas. Sa baba dito. Wala lang. Baka pwede mong igiban siguro yan. Anyway. Dira na tayo. Para lang tayong nasa ano neto ah. Tawag dito. Cannon Road ah. Dito. Ito pang isa oh. Ay grabe. Ito pang isa oh. Ganda no. Maliit na falls lang siya. Hindi mo siya pwedeng swimmingan. Ay lang yung binababaan nyo. Natural na dito sa Cordillera na makakita ng ganito. Mga kalsadang nililinis dahil sa dulot ng mga landslide. Kaya may ilang parte ng kalsada talaga na nagiging rough road dahil dito. Tignan nyo to guys oh. Ang galing oh. Yung kuweba. Tagusan dito sa kalsada. Ang ganda. Huh? Galing. Silipin nga natin yung ilog dito. Oh. Bato-bato yung babae, no? Halatang mga nahulog na bato yan dito eh. Oh.
Galing. Sarap talaga magmotor. Pwede kang huminto anytime. Pag may nakita kang magandang view, tignan mo lang. Sobrang nakaka-enjoy. Dito sa Dantay Elementary School tayo kakaliwa. Ito ang mas madali at mas tamang daan patungo sa ating pupuntahan. Mas madali kasi ang tarik dito kaysa sa kabila tayo manggaling. Nandito rin ang bagong arko ng munisipalidad ng Sagada at ilan sa mga palatandaan na madalas puntahan ng mga turista. Ayun ba to? Hindi. To? Saan may kainan dito? Saan po pwedeng may kainan? Yun po sa Sagada. Saan po yung Sagada? Malayo pa? Opo. May... Diretso lang. diretso lang. Thank you. Opo. At dahil lampas tanghali na at inabot na tayo ng gutom, sadyain natin ang kakatuwang restaurant na ito dito sa Sagada. Kakaibang disenyo nitong Bros Inasal. Dito, mga prito at inihaw ang kanilang tinda. Malinis ang lugar at may tindang mga souvenir items pa. Halos marami rin talagang dumadayo dito. Sino ba namang hindi sasarap ang kain, lalo na ganito ang tanawin sa harap mo. So, eto na. Dito na tayo sa ating kakampingan. For sure, bago lang to sa inyo. Farmer's Meat Campsite. Medyo matarik lang ito. Tumaba dito. Medyo matarik lang yun, pero kaya naman. Farmer's Hill. May signal ba dito? Liblib na lang sa baba. So, wala akong makita mga kabahayan eh. Where? Ayun sa taas. Mukhang kaya ko naman. Matarik yung taas niya eh. Pero mukhang kaya naman. Let's see. May parking daw dito sa baba. Hindi ko alam kung saan. Baka ito. Ako. Tingnan natin. Oh, ito na. Off-road na guys. Kaya! Kaya! Laban! Laban, Jorgy boy! Alright! Laban, Jorgy boy! Kaya naman! Alright! Sabi nila matarik. Hindi naman. Mas matarik pa sa... Ano? Mas matarik pa din sa kinampingan namin sa ano? Sa Tanay. Sir? Wasan natin. Kapag Kaya naman siguro, sir? Ayan na yan. Parang ganito rin eh. Oo.
Kaya pala. Ganda ng view natin dito, oh. Tignan nyo, oh. May mga rice terraces dun sa baba. Tapos may rolling hills or rolling mountains dito sa tapat natin. Dito kasi nagaganap yung Sea of Clouds tuwing umaga. At under construction pa naman yung campsite kasi bago pa lang siya. Later i-explain ko sa inyo kung ano yung mga gagawin dito. So sa ngayon tayo ay nag-rent ulit ng tent, 300 pesos. Kasi lalakas yung ulan, ayoko naman may bitbitin. Pupunta pa ako ng Kalinga tomorrow, ayoko na may bitbitin na mabigat. So dito lang tayo nagpark. Ito lang naman dahil yung mga higaan natin at ibang gamit, yun din naman yung gagamitin natin. So sa tent, hindi na lang natin nilabas yung tent natin para hindi mabigat yung mga dalahin natin. Kasi mahirap magdala ng basa. Yan, ang ganda dito sa lugar nila dito. Under construction lang. Kasi ito, papakita ko na dito sa part na to. Ayan, gagawin siyang parang kainan, restaurant para sa mga guest. Pagka natapos na to, siguro by August or September, pagtapos na siya, at least meron ng mag-serve ng mga meals sa mga guest nila. Tapos meron din bago dito sa baba na tent pitching area na tinatapos pa. Although napatag na siya. Oh. Pakita ko sa inyo. Dito and doon sa baba. Mga tent pitching area. Pwede nga ako mag tent pitching doon kaso sabi ko dito na lang para malapit sa CR kasi baka gagawin pa yung CR nila. Then ito mga cabins, gagawa sila ng mga cabins para sa mga guest. Natapos na lang. Ayan, malawak pa to hanggang doon pa yung kanilang mga gagawin. Tapos may bonfire area nandito sa gitna. Then may makakasama tayo na mga guest din na magkakamp ngayon. Ayan, so lagay muna natin mga gamit natin. Meron tayong may free coffee sila dito. Free to sir no? Kaping ano to? Barak ano? Puro Arabica. Tapos nilagyan ko siya ng ginseng para sabi ni kuya ano daw to pampalakas. And coffee mate. Ayan. Tignan mo yung view natin dito ang ganda Hindi basura yan mga bato yan. Ayan Ano pangalan mo ulit kuya? Bert. Si Kuya Bert, isa sa mga nagmamanage nitong campsite ng Farmers Hill Sagada. Farmers Hill Campsite. Farmers Hill Campsite ng Sagada. Okay. Kapadami ata asukal ko. Tamis. Sarap. Tapos ganito yung view mo Umambon lang nagpapalipad ako drone kanina Ganda. Mas maganda nga to dito kaysa dito sa harap ko Tapos yung sakto ko sa ilog. Sa ilog. Tapos bukas ng umaga papala rin. Sana nga kasi kanina umaga daw may Sea of Clouds. Sana magka Sea of Clouds bukas pagising natin. Kasi yun naman ang pag sinabing Sagada, Sea of Clouds, di ba? Kaya pag sinabing Sagada, Sea of Clouds. Eh pag wala tayong nakitang Sea of Clouds, hindi to Sagada. Babalikan. Babalik tayo. Yan, kapig muna tayo guys. Doon tayo nag-pitch ng tent. Pakita ko yung ibang lugar sa inyo. Kasi baka bukas hindi ko na mapakita dahil maaga nga tayong sisibat para bumiyahe ulit. Meron silang lababo dito, temporary. Kasi nga, for development itong campsite. So meron para lang sa mga guest ngayon, habang ginagawa pa yung camp, may lababo. Tapos, ito yung CR nila. Ito yung alam ko ito yung gusto nyo makita. Ayan ayun lang wala ako sticker. Kaya hindi ko madidigitan. Ay, ang ganda naka-tiles pa Ito ko Ayan. Shower room ito. Tapos dito. Ito yung toilet. Ang ganda naman Paulo. Pag tumatay ka dito, may view ka pa rin Ganda May bidet po sarap naman tumain ng ganito sarap tumain ng ganito grabe shower room toilet
Baka hihiwalay yung pambabae at palalaki. Ito, toilet din. May mga design pa oh. Mukhang pang ano to pang babae to may mga design na oh. Galing. Tapos itong isa hindi nakalock. Itong isa ay bodega. So, isang shower room sa gitna. Tapos dalawang toilet. Ito bodega pa pero tingin ko baka tanggalin din. Temporary lang siguro. So dito aayusin pa nila to. Kasi ang plano, since i-develop nga to, magkakaroon sila ng mga habit house. Kumbaga, para sa mga gusto ng mga accommodations, ganyan, at least pwede kayo makapamili. Gagawin nilang habit house. Tapos dun sa harap, yung sinabi ko kanina, mga cabins naman. Ayan. Tapos dito, pwede rin kayo mag-pitch ng tent dito. Hillside terrace view kung gusto niyo. Ayan, maganda rin ang view dito oh. Kitang-kita nyo. Ayan oh. Kung ano yung view natin doon sa kabila. Ayan oh. Pero ang pinakamagandang spot para sa akin yung spot nila doon. Ayan. Late na tayo dumating Kanina dumating sila 10 o'clock. Ayan, dito parang bonfire area din. Ayan, yung mga hollow blocks na yan para sa construction ng kanilang mga cabins and habit house. Ayan, dito rin pwede rin. Yung nakikita nyong tent doon kay Sir yan. Ayan, kasi sila nagmamanage ng camp at dyan na rin sila natutulog sa tent na yan, pati ito. Pero pwede rin kayo mag-pitch dito kung gusto nyo. Malawak pa yan, hanggang doon pa naman yan. Dine-develop pa nila yan. Napakalawak na itong lugar na to. Pero kung titignan nyo yung kanilang Facebook page, marami na rin na mga nakapag-camp na dito. Mga hindi naman content creators. Kumbaga, marami naman talaga kasing nagka-camp. Kung ayaw ninyo ng masyadong crowded o masyadong maingay na campsite na dito sa Sagada, alam naman natin marami talagang taong pumupunta kasi pasyalan talaga to. 'Di ba? Ngayon, ito na yung pinaka magandang place. Nasa lower land nga lang. Pero may view pa rin naman, tsaka may sea of clouds pa rin naman. Papakita ko sa inyo bukas pagka may lumabas na sea of clouds. Pero usually kasi ang nangyayari, itong buong area ang sea of clouds. Then pagdating mo dun sa taas, dun sa may kainan na baliktad na inasal, yung kainan natin kanina, doon sea of clouds talaga matatanaw mo. Pero minsan meron din dito. At ang source of water nila is bukal. Ayan, andyan pala yung mga ginagamit para sa bonfire. Kasi tuwing gabi, pag may guest, naglalatag ng bonfire dito sa gitna para relaxation ba. Yan, maliit lang itong lugar dito, pero pag na-develop naman lahat to, maganda na yun. Especially dun sa baba, yung pinatag na tent pitching area is okay din. Pakita ko ulit sa inyo. Ayan sa baba, dalawang layer to ng tent pitching area. Isa dito, tapos dun pa sa baba, katabi ng mga tinatayong cabins. Ayan. So nakita nyo naman yung daan kanina paakyat. Madali lang naman. Kayang-kaya ng scooter ko kasi yung scooter ko 125cc lang yan na Vespa na napakababa ng ground clearance, pero kinaya naman. Ang aliwalas dito. Ganda. Guys, so si Ate Merly mahiyain. Ano bang mga future plan nyo dito? Mga future plan is... Ay, ano ba? Ito, di ba under construction tong ano niya? Yes sir, yes Oo. sir. Bali ito, dating dating parking area. Okay. Tapos, yes sir, ito yung regular, for the meantime, regular car camping area. Pero soon, ipapalawak namin yon. So, Okay. magpapawiden kami. So, Magtatambak kayo, ganun? Yes sir. Ano lang naman, konti lang, kunting ano Okay, lang. so magiging... Pero safe pa rin yan kasi dito yung sasakyan, parang doon doon sila magpipitch. Okay. Kaya safe pa rin siya. Dito pa rin siya sa Oo. matigas na lupa. So,
Tent pitching area pa rin yun. Car camping. Car camping lang. Sa car camping Yes, lang. sir. Bakit ito? Anong mangyayari dito? Magiging common area na siya. Common area na lang siya. Magiging common area. Kasi para hindi hassles doon sa mga nagte-tent, doon sa yung mga customers sa restaurant. Oo. Tapos ito, hanggang doon yun sa dulo, sir. Kasi tapos ito magiging tent pitching area siya. Pwede sa moto camper dito. Yes, sir. Hanggang sa baba. Hanggang sa baba. Yun, hanggang sa baba. Sa may nakaupo. Kaya marami siyang i-accommodate. Baba nga ako Kasi doon yun, mamaya. cabin area. Ay, cabin. Cabin. Yan dalawa na yung cabin area. Cabin house. Cabin house. Yes. Tapos, dadagdagan pa yan. Dadagdagan pa. Sana. Dadagdagan. Kailan ang target nyo matapos lahat to? Sana, hindi naman, December sana, pwede. Yung mga habit house nyo, doon sa... Yes, sir. Saan nyo ilalagay? Doon talaga? Oo. House. So, ilang habit house plano nyo? Ngayon pa lang, mga 6. 6 na habit house. Ang dami Yes, sir. Depende kung kakasya doon. Pang family, ganun. Kung sa pang family. Oo. Yes. Itong ginawang Tapos ito restaurant to sa taas, tapos sa baba. Sa baba, convenience store. Saka souvenir shop. Kumbaga para sa mga campers, kung magka-camping dito, Yes, sir. kumpleto na. One stop. One stop. One stop siya. Dapat pala, hindi mo na ako nag-camping dito. Yan para Para bumalik. Para babalik ka. Mayroon akong before and after. Yes, sir. Ayun. Yes. Ayan. Thank you, mama. Magkano ulit rate nyo dito ulit? Ngayon, 350. Ibig sabihin nung ngayon, pwedeng tumaas. Pwedeng tumaas. So sa ngayon, 350. 350. 350. All in Yes, na yun. sir. Walang hidden charge. Wala. Unless, wala kang, bring your own tent yun, sir, Oo. Pero, pag wala kayong tent, pwede kayong mag-tent. May mga packages kami sa Okay. mga tents. Magkano yung tent nyo? May, Rental? yung bear tents, mga 300 yung good for 2 packs. Okay. Good Pero for 2 may packs. all-in kami. Yung all-in, ibig sabihin until from pillows to Beddings. Yes, sir, to foam. Magkano yun? 650. 650 kasama na yung beddings. Yes, sir. Bali doon sa 2 packs, 1.3. Sa 2 packs, 1.3. Yes, sir. Okay, so gets nyo na. Paano kung magtatayo ng canopy, katulad nila ganun? Tarp. May extra lang, charge ba yan? Wala, sir. Ayun, malinaw. Walang charge ang Walang canopy. charge yung canopy. Ayun. Unless, pag may canopy kami, na ipapahire. Pero pag your own canopy, wala. Hindi kami Okay. magcha-charge Sige, ng- sige. So, pag kunwari, naka-tent kayo, no? May tent kayo, tapos may duyan din kayo, iisa lang ang bayad nun. Ganun. Okay. 350. Yes. So, narinig pwede nyo yun, kayo ha? magdala ng duyan. Malinaw yun, ha? Hammock. Yes, Sige, sir. ayun. Mura din, ha? Dito sa Sagada. Anyway, ma'am, maraming salamat po, ha? Thank you, po. sir. Ayan. Punta na kayo Welcome to dito, ha? Farmers Hill. Baka by December, babalik tayo pagka okay na ang lahat. Pagka na-construct na lahat, sasabihan ako ni ma'am, Yes. i-review uli natin tong campsite, yung before and after. Ayan. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, you. sir. May nakilala rin tayo ditong ilang mga turista na naging kaibigan na rin natin. Ang ganda ng mga tanawin dito. Napakatahimik. Napakaromantiko ng paligid. Kaya pala dinarayo ang Sagada. Pero iba ang parte na ito. Ito na marahil ang pinakatahimik na bahagi ng bayan ng Sagada. Kinagabihan, nakisalo lang tayo dito sa mga bagong nakilala natin. Guys, may mga nakilala tayo mga kaibigan dito. Mga camper din. Yan, sila sir, sila ma'am. Hi. Sir, ano pangalan mo? Stalin po. Sir Stalin. Kaya sir? Angel po. Angel, sure ka ba? Kaya ma'am? Kate, hello. Si Kate. Yes sir. Roel. Yan. Kasama natin sila dito at pinaupo tayo dito para makasabay sila sa hapunan. Akala ko, sa umaga, stay ship. Sa gabi na stay. Stalin. Bukas maaga, alis din kayo maaga, di ba? Ano oras ka alis?
Oras mag-ising. Paano oras mag-ising? Tanghali. Kaya ako mga 9 alis na ako dun eh. Kain muna tayo guys. Maaga-aga ang pahinga natin ngayon. Ito yung gamit natin, yung dala nating unan, tsaka yung ating mattress. Dahil hindi nga tayo nag-pitch ng tent, nirent lang natin itong tent nila. Tsaka maganda rin to for season kasi medyo malamig na dun sa labas. Dito sa loob, katamtaman lang para hindi rin tayo ginawin. Kasi yung dala natin na tent is pang 3 season lang. So pagka malamig, talagang maginaw. And bukas na umaga sana may sea of clouds kasi sabi nila nagkakaroon daw ng sea of clouds dito. O kung hindi man sea of clouds, misty lang, kumbaga mga foggy lang. Pero hopefully, sea of clouds yung madatnat natin. So kailangan natin matulog dahil kulang yung tulog natin sa atok kanina, kahapon. Alas 8:30 na ng gabi para magising tayo ng 5 a.m. and 6 a.m. Take your time, fall in line someday. It's hard to win, hard to pin one day. I look out for you to soothe away the blues in your eyes. Take a stand, move your hand someday. In your eyes, no disguise. One day, I look out for you. Ayan. Good morning sa inyo, ate, kuya. Hello. Ayun, no? Magluto tayo ng kape. Yay! Yan, may kape-kape tayo dito. Free coffee, ha? Free coffee. Always naman. Sayang, di natin naabutan. Dapat sa umaga. Uy, may paylist pa. Oh, para break naman. Uy, nagsa-charge ka dyan, sir, ha? Free charging nga pala dito. May charging station dito. Ayan. Very accommodation dito. Kaya nga, wala ka na Balik mo, sir. Pwede na. O, yung mga tanim namin. Pwede. Ano yan? Mga beans. Okay. Beans, kalabasa. O, din pwede ka mamita. Mamitas na lang. Free din yun, ate. Depende. Biglang naging depende. Pag ulay, naging depende. Free. Pero, syempre, pag marami, depende. Oo, pag marami, depende. That's free. Pwede magluto dito, ate? Halimbawa, walang lutuan na dala. Pwede. Oh! Ayan na, wala na kayong hahanapin pa. Yes! Only here at Farmers Hill. Isipin nyo kahit napakalayo na itong Sagada kung galing kayo Metro Manila, pag dito kayo nag-camp. Sili pa. Oh. Kahit wala na kayong dalhin. Bali magkaka-restaurant naman kayo, siguradong wala nang kukuha ng mga ano. Yes, sir. Wala na. May ano na, may bayad pag ano. Hi, Joe. Sana pagka natapos to guys, balikan natin to. Sigurado maganda na yung mga structures na nabuo dito. Hindi lang natin naabutan yung Sea of Clouds, sayang. Di bali, sir, ang himbing naman ng tulog. Nakatulog ako dito kasi doon sa Atok. 2 hours lang yung ano, yung halos naging tulog dahil Sobrang lamig. sobrang lamig. Sobrang lamig. At least dito, mahaba-haba yung tulog natin. Mga 12:30 yata nakatulog tayo. Nagising tayo 5:30. As, sabi ko, wala Sea of Clouds, tulog ulit ako. Pagkagising ko, 7 o'clock na. Pwede na ako lumipat. Ayun, dito maganda pumuwesto talaga. Kasi harap mo talaga to, mas malapit ka. Tsaka romantic, no? Pagka may jowa. Ito yung magandang pwesto talaga eh. Pagka gusto mo ng romantic vibe lang. O kaya kung solo mo lang, muni-muni ka lang dyan sa tapat niyan. Parang walang aabala sa'yo. Niliga ko ano yung tilapia, paltat. Alam mo yung paltat? Yung ano? yun. Dito. Ben, sayang. Mag-extend ka. Yan ang ulam namin mamayang Sarap lunch. yun. Anong luto? Yan, picturean mo mamaya. Adobo. Nandun sa ano. Basta mga isda. Mga seafood. Video.
Paano ba yung proseso yan? Ano tawag yan, kuya? Muma. Mama. Mama, nga ang tawag naman sa Tagalog. Ano ba yan? Ugat? Yung buwa. Betel. Ah, okay. Tapos, Betel nuts. Ito Betel yung nuts. tabako. tabako. Tobacco in English. Ah, parang sa ano, yung daon ng sigarilyo, yung nilalagay sa ano. Di ba, dapat ikabel mo dito eh. Ah, si kuya hiwa-hiwalay na. Yung iba, Yan, anong daon naman yan? ito yung gawid. Gawid. Gawad. Tapos, Apo. apog. Ito yung Uy, Ano ba yung kulay? Ano ba yan? Yan yung nagpapapula? cocaine. apog. Eh, Apog. baka mamaya i-raid ka dito kung sinasabi mo siya buhay. Ayun. Galing, oh. Sige nga, kuya, patingin. Pero hindi ko gagawin. Mukhang, baka hindi ako makapag-drive dyan, eh. Pag hindi sanay. Mahihilo ka pag pag first time. Ganun lang. Minunguya lang yan. Tapos, idudura din. Tapos magre-read yung dala. Ayoko. Maintenance yan, sir. Maintenance. Ayoko, baka ano eh. Baka mahilo ka, sir. Baka may ilo, mabiyahe pa ako eh. Kung mag-stay sana, pagbalik ko. Balik mo, babalik ka. Pagbalik ko, pagka yung mag-over, dapat kagabi, pinatry nyo sa akin. Para diretso tulog. Oo nga. Maganda ang tulog mo sana kagabi. Ang galing. Pati nga sir kung nagre-red. Ipakita mo Mamaya yan. pa. Mamaya pa yan. Eh, yung ano mo, yung dito daw, pakita mo. Yun. Hindi pa pula, hindi pa? Hindi pa? Pailang, ay sus mo. Tatamon mo. Ikaw ate, hindi ka nagaganyan? Ay, hindi sir. Gaganyan yan. Pero parang ano din, para rin ako naggaganyan kasi pag nag-kiss kami, tas hindi yan Ibig sabihin yung mga tao dito, hindi naninigarilyo, ganyan lang. Naninigarilyo din. Pag nag-beso-beso kami, tapos ano, para na rin ako. Para ka na rin naganan. Sweet!